capture my heart. Oh, we gonna try if we don't give it a start. It's a shot in the dark, but you're always worth the risk. You make me believe. It's possible that we won't be halfway. We got to a place where you stay. Will we return how it is? Will honesty never regret? It's a shot in the dark, but you're always worth the make me believe love again. Wish I could be more than just a friend. Can you tell me to another chance with you? Good morning, kapatid! Ben and Ben! Good morning sa inyo mga kapatid! Good morning, good morning! Okay, teka lang bago tayo mag-fanboy at fangirl dito, bati muna tayo ng Good morning mga kapatid! Okay, January 15, maayong buntag para sa ating mga kapatid dyan sa Bisaya. Hindi po katang-isip. Kasama natin ang gigising isa sa pinaka-sinusubaybayang OPM band ngayon. Yes naman, at sa kanilang mga awitin na araw-araw nila tayong pinupuno ng maraming feels, diba? Tama naman talaga, madalas dyan ay nakangiting mga inspirasyon at syempre, pang-good vibes yan, di ba, Mal? Yes, diba? Kilig ako. Alam mo, ako sa Kilig. totoo ha, it took a lot of me to focus on my feels today. Kasi parang hindi ako, pag may greatness kang katabi, medyo. At I hope you appreciated the very feminine look today, guys. Inspired by Shaira Luna. Alam nyo na. Diba? Sorry, Yung mga kapatid, damang-dama namin dito ang kiligan at excited ng mga tao. Kaya kaway-kaway po sa mga kapwa ko kaliwanag out there. At saka sigurado wala nang upuan ngayon ang ating mga kapatid sa pagtutok nila sa ate. Di ba, Justin? Grabe. Kaya nga nakatayo Upuan. Sure na sure yan. Pero alam mo, yung iba dyan, kasama pa ang kanilang mga dear. Aha. Sa pakikijam sa atin this Monday morning. Oo, sobrang na kayo ha. Oh, may- Dami May ha. pasok lahat ha? Oo nga eh. Ako, I will just, Anong entry mo? I will leave it at that. Galing mo doon! Galing mo doon! Because ako'y puno. Oo ka naman. Tama. Pero talaga, lahat kami so proud to have all of you here. Dahil ating mga bisita, sila po ang most streamed artist last 2023 ng Spotify Philippines. Yes! At mas kikilalanin pa natin ang Pinoy folk pop band na Ben and Ben. You think you know everything about them? Maghahanap tayo ng mga hindi nyo pa alam. Oh, Ayan. good morning! Oh. Pero syempre, this is a 9-piece band. Eh, alam naman natin yung mga liwanag, kilala na sila lahat. But might as well, pakilala na natin isa-isa, no? Game? Yes.
Go! Si Pat, is Hi! Josh, nasa lead guitar. Andrew, nasa percussion. Skyfer on violin. Si Jam on drums. Guitar drums. Si Tony on percussion. Si Agnes on bass. Si Dimples on... Accidental vocal. Pero accidental. Ay, hindi ka na so, si Paolo Benjamin on vocals and guitar. Ano naman si Miguel Benjamin. At kami ang Ben and Ben. Let's go! Siyempre, Miguel and Paolo, siyempre kayo yung naririnig nila, kayo yung lead vocals. Tatanong ko sa inyo, sino secret weapon mo dito sa inyong siyam? Ang secret weapon namin ay si Tony. Wow! Ba't mo nasabi yun? Pag narinig mo kumanta yan, ako mapapasample ka pa yan. Sa... Naiwan ko pa sa bahay masyado. Hindi, ang secret weapon namin, yung samahan namin. Okay. Kasi mahalaga siya sa amin dahil lumalabas siya sa pagtugtog sa stage. Yan yung maganda sa band eh. Kasi pagka yung chemistry nyo, even off stage bilang magkakaibigan, solid. And it's so evident kasi nakikita ko na may mga spots kayo per member, di ba, Yes. that you really give away. And ang ganda niyong panoorin. Can you tell us more about Could Be Something? Kasi nakakakilig. Ang ganda ng energy ng song. Oo, yung Could Be Something, sobrang enjoy namin, obviously, yung energy ng song. It's something we tried last year, almost a year ago. No? Nag-try kami ng ibang tunog na pwede namin masubukan. So dahil doon, actually, medyo challenging siya nung una kasi parang sinabi namin, pag gumawa tayo ng parang bagong tunog na medyo upbeat, anong tunog doon? So ang dami naming trinay, siguro naka 7 versions kami bago kami nakarating doon sa final version na yun. Tapos nagpatulong din kami sa friends namin. Shoutout kay Sam and Tim Marquez ang nag-produce ng song na to, Could Be Something. And we're very happy with how it turned out. And we just wanna keep playing it kasi ano siya masaya siya tugtugin. Parang nakaka-good morning kapatid yung energy niya. Para siyang yung tinatawag ng mga Gen Z ngayon na ka-talking stage, ka-situationship. Yun Dati nga, nga nung good mga something, ka-talking ano? Alam mo. No? Sabi nila, nasabihan lang Sabi ako. ng mga pamangkin Na mo, mga no? pamangkin ko. Okay, akala ko kung ano na. Pero nakakatuwa kasi kung Could Be Something, grabe yung ano niya, no, good vibes na binibigay. Kumbaga, ang laking jump from the usual na Usual. songs yun, ng mga pananakit. Oo. Mga masasakit na kanta. Parang inaano namin kayo. Dinadala niyo mo kami sa healing stage. Healing stage pwede, no? Could be, di ba, parang you made me believe. Tsaka, ang pinaka-challenge siguro namin, kahit upbeat, gusto namin ramdam mo pa rin siya. Kaya, yun yung na-enjoy namin talaga sa song na to. Saka ano ba yan? Paano yung proseso ninyo halimbawa? Katulad ng sabi nyo kanina, nag-explore kayo ng bagong style ng music. So, paano nyo pinag-uusapan yun bilang banda na mag-fan service tayo, yung usual na nakasanayan nila. Pero dito, mag-explore na tayo. Paano yung proseso ninyo? Ano siya kagaya ng maraming bagay pag artist or pag band, it depends on the feeling din. Pagka ramdam namin na masarap mag-try ng bago, parang pero at the end of the day, ang gusto rin namin is nakakabigay service kami sa mga nakikinig sa amin. Pero minsan, yung pagbibigay service sa kanila, yung pagpapakita rin ng bago Kasi, kumbaga, ano pa yung mga offer naming sound, music na totoong kami, pero iba naman. So, yun. Tsaka kakaiba sa inyo, is number 1, 1, 2, 3, may 3 percussion sa Yes. band nyo, di ba? So does that mean na mas marami kayong, magkakaroon kayo ng mas marami mga dance tracks? Oh, Di ba? go. We'll see. I think parang yung nangyari kasi last year, marami kaming energy towards trying new things. Tapos this year, parang kumbaga, patuloy lang nun. Tsaka kung saan kami dalhin ng ihip ng hangin. Kaya kami rin mismo hindi pa po namin alam. Maganda yun. Tony, Excited kailangan kami. daw yung nakakasayaw, Tony. Pero ano? Tamang-tama, Ayan na, January, ganyan yung January, panahon oo. ninyo di ba? Pero gaano nakalaki ang ipinagbago ng music ng Ben and Ben? Kasi pa 7 years na kayo this year Yes. So how much has changed 7 years ago sa Ben and Ben ngayon? Oh, so much. As in, I think we've grown a lot individually. We've grown a lot together. The way that we perform, dati,
dati nahihiya kaming gumalaw eh. Kasi like, nakapinin lang. Minsan nga, masaya tumalikod eh. Ngayon, medyo may ngayon- dance. May dance. Ngayon, Galing. mga sayo-sayo na. Ano siya eh, I think you gain confidence as you go on. And then, also the way that we make music, I think now it's become a lot, way more collaborative. And that's why we're excited this year kasi we also wanna keep making new music na talagang lumalabas yung kung nasa na kami musically, ano yung mga trip namin pakinggan. Lalabas lahat yan eh pag gumawa kami. So, Is it okay if I ask your band members also? Sige, ito si Kiefer. Kasi ikaw yung, I think ito rin yung nagbibigay tatak Ben and Ben. Kasi kahit anong klaseng music, sabihin mo ng contemporary, pinapasukan pa rin ng that very, very distinct violin. Pero, so papaano mo ini-insert yung iyong craft doon sa, sa music ng Ben and Ben? Actually, to answer that question, I want to share rin kung paano kami nagkilala nila Mix and Power. Yung time na yun, actually gusto ko mag-quit mag-violin. Pero nung time na yun, biglang it so happened na sobrang nag-swak yung my type of playing the violin with the band. And with everyone else. So parang I feel like it's so easy for me to just join in and like really express kung ano man yung music na nagagawa namin together. So it's a fun thing. Huwag ka kumakanta yan. Yung pala. Kumakanta ka rin, ha? How do you know? Ay, hindi. Pero ganun, so you have the song, tapos ipapasok mo na lang yung what you feel is the right. I think yung process namin as a band, we have this, in a way, like a philosophy na we help each other out, but more than anything, we try to also serve the song. Kumbaga, kung ano yung hinihingi ng song, doon kami, yun yung direction na pinupuntahan namin, even individually with our instruments. And so, kumbaga, parang may times na we try to, limit each other or like encourage each other kung saan pa pwede pumunta individually. And we enjoy collaborating with each other, I think. And that's Beautiful philosophy, I'd say. Kasi, tama, di ba, as artists, you always have the itch to wanna give what you can, pero kadalasan, nasa-sacrifice yung pinaka-content mo or yung pinaka-kanta as for you guys. Pero sa inyo, yung song, ang ino-honor nyo lagi with your gifts. Ang ganda. Tsaka yung sa fashion sense ba, kailangan sa Ben and Ben magaling mag-BS? Kasi, Nakasalamin na. di ba? Oo, may stylist ba yun? Let's go, Shira Luna. Sabi ko sa'yo, gusto namin mag-shoutout kay Shira Luna kasi siya po yung nag-inspire and nagsastyle din sa amin most of the time. Especially starting last year. she's one of my best friends. So, this is her closet. Kaya Right? di ba? Right? It's very... We've also worked with other stylists in the past years like si Julia Sara and others kasi parang naging part siguro ng kumbaga tradition namin na eventually na parang one day nagising na lang kami tapos sabi namin, guys, kailangan nating ayusin yung pananamit natin. Ano ba yun? Sa mga artists, yun na yung huli nila, di ba? Parang it's all about the music. Yes. And as the girls, Justin, kamusta si Agnes yan? Ganda eh. Oh, at saka cool. Such a cool girl. Yes, siya na po yun. Kasi nakikita ko you're also doing your thing over here. Paano naman yung proseso sa'yo coming into the band? Actually, yung thing sa band, how we really gelled together, or paano kami naging band din kasi naturally din siya, hindi kami actually friends nung una. Mas friends kami with our music. As in, we didn't, at first, talk to each other. Kasi parang, ibang school to, iba yata yung vibe niya, konyo siya, tapos parang ganun, may mga ganun. Sino yan? Relate kami. Relate. Sino yung yun na yan? May konyo ba dito? Sino po nyo? Sino po nyo? Ayun, yung administra doon. Who's that? Konyo. Ito pong side na to. Laban nyo sa'yo daw. Payag ka ba? May mask. Minus pa. Dito ba? Pero that was there. That was the past, Yes, di ba? before. As in, we just play ng, we know na pag nagpe-play kami, nagko-connect kami. So eventually, dahil doon nag-root yung connection namin, naging, as in, sobrang like, more than friends na, as in family din turing namin sa isa't isa ngayon. Alam mo, Agnes, kaya ang reach nyo ganun din sa lahat eh. Kasi nga, di ba, from yung ikala nyo, hindi kayo magkakasundo. Yung pala lahat ng uri ng tao na aabot nyo, kaya kayo yung magkakasama.
At saka talaga, at bottom line yan, yung love nila for music is what's bringing them together talaga, di ba? Mapa Gen Z, mapa millennial. Di ba? Rich na rich, abot na abot. Sobra. Right! That's right, bro. Sige, ipilit natin yan. In fairness, kung binigyan kayong dalawa, naka-glasses kayo pareho. Swak. 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 Actually, para sila. Magpinsan. Tanong ako, guys. Ben and Ben, meron akong tanong. Wait, pag kayo pipili ng music na i-release nyo, ano ba yan? Botohan ba yan? Paano nyo ba ginagawa yan? Pinag-uusapan po namin lahat. Tapos, parang, I guess, malaki dun is kung ano yung what feels right dun sa time na maglalabas kami ng song. Pero mahilig kasi kami mag-meeting. Pero may isa dun sa dulo, ayaw niya yung meeting. Ay, ayaw mo meeting. Bigyan natin siya ng platform. Bigyan natin ng platform. Bigyan pa. Kanina po, Pat, sinasali sa hindi Explain ko lang po. Explain mo. Para kasi nabash mo na agad. Kasi po, kapag kunwari meeting, 10 minutes each magsasalita. Okay, 10 times 9. Oras na yun. Isa't kalahating 90 minutes oras. na agad Ayoko po yun. talaga nagmi-meeting. Mahal ko sila, para ko silang mga kapatid, pero kasi talaga. Kaya ang ginawa namin kay Pat, dahil siya yung ayaw mag-meeting, siya na yung nagno-notes. Ayun. Secretary na. Secretary. Bawas 10 minutes. Minutes of the meeting. Cute nyo. Ito pa, isa inisip ko kanina, sino pa ba yung mga twins na singers? Naisip ko, Alessi Brothers, na medyo kabos. Kailan yung Alessi Brothers? Kilala mo yun? Sabi sa amin yun. Alesso, kilala. Alesso. Kilala nyo. O hindi, Bee Gees na lang. Bee Gees. Mas makaluma pa yon. Pero, hindi, Google nyo Alessi Brothers kasi pati yung boses medyo Sige kapareho po, ngayon nasa hanapin high. natin. Google nyo. Oo, Google nyo. Hoy, Alessi tulungan nyo Brothers. ako mga mami. Okay, sa Kilala nyo Alessi naman Brothers, yung eh. Alessi Brothers, di ba? Hindi, pero kasi hindi nga marami yung gano'n na mga twin singers. And I guess there's something about meron kayong connection na wala yung iba, di ba? Kung sumulat kayo ng kanta, kayong dalawa. Okay, i-google daw nila yan. Tapos mamaya, pagbalik nila, I'm sure kilala na nila yan. Pero dahil marami pa tayong itatanong at i-jam kasama ang Spotify Philippines' most streamed artist of 2023. Kaya naman makayanan kahit pa na nahihirapan.
kayo, may pinaiyak kayo. Kaya ko pa ba? Lagot kayo. Nanood kasi ako. Lagot kayo. Ano movie? Hindi, tsaka galing kasi kami sa news kanina nung 6 na kids. Bata, Tapos yung kanta sa susunod na habang buhay. Sakto-sakto. Mga kapatid, award-winning folk pop band, Ben and Ben. Amazing. Guys, masaya kami. Oh, isa pa to. Pag mga nanay, kasi iba din yung ano. Ben and Ben. I love you, Ben and Ben. Mali. Iba kasi yung tama pag live, ano? Hindi, tsaka pag, Oo. pwede Kanta rin siya natin pang this magulang morning. pala. Kasi I thought it was para love story. Pero ang maganda sa mga kanta nyo, nagtatranscend siya kahit pang magulang, pang romantic love. Ang ganda. Sino master of lyrics? Pag yung actually yung word na sa susunod na akong words, kay Paolo galing. Nakahapon ko lang nalaman nung nagkukwentuhan ka. Talaga? Kwentuhan lang? Hindi, dumalaw kasi kami sa, sa bahay nila Ding Dong tsaka ni Marian. Tapos sabi ni Miguel, alam mo si Paolo yung nag-coin ng term na sa susunod na habang buhay. Sabi ko, talaga? Ikaw pala. Kasi nakalimutan ka na. Ganun yung collab nyo. Kung minsan nagkakapalitan na kayo ng ideas, hindi nyo Yung narinig. nangyari kasi sa song na yan, parang sabi ni Paolo, parang maganda yung may song na yung title niya sa susunod na habang buhay. A week before, and then like 1 week later, nasa Bicol kami, tumutugtog. May gig kami sa Bicol, tapos nasa hotel room kami, like mga 3 a.m. na. Hindi ako makatulog. Tapos naalala ko yung sinabi niya sa susunod na habang buhay. Tapos may naalala lang akong malalim na life experience na bumabagabag sa akin nung time na yun. Tapos, pag di ka talaga makatulog, tapos dumarating lang talaga yung mga words, tsaka yung melody. Tapos, natapos yung kanta nung may araw na, mga 6. Kanina sabi ni Mamba Dims, itong song na to, pwedeng maraming meaning, pero can you tell us personally, what does this song mean for you? Lalo na when you were making this song. I think it's, yung kantang sa susunod na habang buhay. Ang masasabi ko lang actually, yung Rewind na film, na bigyan niya ng hustisya yung totoong kwento nung Sobrang ganda din. Ang galing din kasi ni Ding Dong at ni Marian. Husay. At parang actually yung song na yan, yung ibang tao, akala nila kasi tungkol siya sa, sige, baka sa susunod na habang buhay na lang, parang hindi na siya possible dito. Pero actually, ang sinusubukan naming sabihin doon is, huwag mo nang hintayin yun. Oo, kasi kumbaga, at hindi lang yun, yung love that you can have for someone, not just a lover, but also your kid or your parent or even your friend. Parang sometimes, a love can be so great na kahit sa ibang lifetime pa yan, nandun pa rin. Pero yung alam yung resurgence nung sa susunod na habang buhay dun sa pelikula na Rewind, testament siya sa kung paanong napaka-effective ng mga kanta ng Ben and Ben na gamiting tema sa mga pelikula. Laging may akma. Kumaga parang hindi ata lilipas ang isang taon na walang pelikula na hindi gagamit ng kanta ninyo. No, parang ang Leaves ata was for kina Julia, diba? Julia, Five breakups and a romance. romance. Na sobrang ganda rin kasi sa dulo, kayo yung kumbaga, nag-end ng movie. Yes. Tapos mapapaisip ka, oo nga, no? Learn to... Ano yung tatanong mo kanina? Sabi Hindi, mo? yun nga na parang para sa inyo, how does that make you feel na laging ginagamit na tema yung inyong mga kanta? And at the same time, ano sa tingin nyo yung mensahe na binibigay nun sa mga klase ng awitin na nagagawa ng Ben and Ben? Sa palagay po namin, pag gumagawa kasi kami ng song, kahit 3 minutes lang siya, 3, 4, 5 minutes, meron talaga siyang story. Tapos, yung story na pinaparating niya, very intentional kami lagi na yung mapupulot mo sa dulo ng song, ma-feel mo yung hope, parang feel mo yung pag-asa. So, pero, ang maganda kasi kapag nagko-collaborate yung music tsaka yung film, mas mahabang way of telling a story, di ba? Pero, at the end of the day, parang nagtutulungan sila para may mahatid na message. So, pag ginagamit yung songs namin sa pelikula, masaya kami kasi napapalawak niyo palalo kung ano yung gusto naming sabihin doon sa song. Like yun, yung film na yun, tapos yung Rewind, tapos dati yung Excess Baggage, ganun din. So, now we're doing the play, you're doing the music for One More Chance, which by the way, nung narinig namin, para kaming paiyak nila Bea at nila Ida, Ba't ni John nagtuturan Lloyd. kayo? Bakit tinuturo niyo
Sino favorite character mo? Wow! Bukod kay Crazy. Wow! Sino favorite? Si Basha ba? Si Basha ba? Okay, yung kwento mo yung yung ginawa natin. Hindi kasi kaya nagtuturuan kami ni Miguel kasi nung 2020, tumira kami sa isang bahay. Tapos Tapos gumawa nag-vlog. kami ng series of mga videos. Tapos yung isang episode kasi namin, nag-acting kami. Nire-enact nila yung scene sa One More Chance. Alin yun? Ano? Yung Nakasakit-sakit na? Bilangan din naman. Time! Oo. Hello, pressure. Bawal lang magmura. Bawal lang magmura. May mura yun. Ano? Alin doon? Mura lang ulit. Panoorin nyo na lang sa YouTube, nandun yun. Ang saya. Pwede ko ba rin tanong si Andrew? Si Andrew kasi kaklase ng anak ko eh. Oo, si Randy. Tsaka kaklase ko yung asawa niya, si Erica sa Insight, di ba? Andrew, itong bagong musical, papasukin niya na itong theater arena, no? Papaano niyo pinili yung mga kantang gagamitin ninyo? Sila ba? O, sige. Surprise lang din kami. So, parang siyang surprise sa amin. So, Okay. Oo. And, nagulat talaga kayo hanggang, gulat na gulat po talaga. Tapos, pero yung creative process, gaano kayong ka-involved? For this one, trinast namin talaga. Trinast Kahit, na sila. I think na-announce na naman so pwede rin sabihin na ang gagawa ng music kasi ng One More Chance the Musical, si Mike Salomon. So, teatro. Si Mike, naka-work na rin namin siya, tsaka friend namin siya ng ilang years na rin. Yeah. So, sabi namin, Mike, kayo na lang bahala. So, hindi namin actually alam Pero kung may anong... idea na kayo sa list ng songs na mukhang gagamitan. Wala pa. Wala. Pati yun, wala. talaga. Wala. Oo. Surprise din. So, masusurprise din kami. Pero marami excited. I'm so excited. Nakita nyo naman ang pagmamahal sa newsroom. Kung nakikita nyo po lahat, napakarami. Okay. Maririnig. Ibig lang kapag handa na, di na lang, kung trip-trip lang naman. Ibig lang kapag handa na, di na lang, kung trip-trip lang naman. Buti lahat sana di bago pa. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.